Kamakailan lang po ba kayo ay kumakain ng tokwa? Ang tokwa na inaakala ninyong napakabuti para sa kalusugan. Ngunit posibleng sa mismong sandaling ito ay tahimik na nakakasira sa inyong mga bato na hindi ninyo namamalayan kahit kaunti. Ang pangunahing problema ay hindi talaga sa mismong tokwa mismo, kundi ang dapat ikabahala at pagtuunan ay ang mga pagkain kasama o kasabayan nito sa pagkain. Ngayon, sasabihin ko ng lubos na malinaw at detalyado sa inyo ang tatlong paraan ng pagsasama ng tokwa na dapat lubusang iwasan dahil maaaring magdagdag ito ng karagdagang pasanin at hirap sa inyong mga bato. Lalo na, ang ikatlong uri ng hindi bagay o tsyungkach na pagkain ay halos araw-araw nang nasa hapagkainan ng maraming nakatatanda sa ating lipunan. Kasabay nito sa huling bahagi ng pag-uusap, ibabahagi ko rin ang tatlong mas magandang at kapaki-pakinabang na kombinasyon na makakatulong sa mas magaan, mas masustansya at lubos na kapaki-pakinabang na pagkain para sa kalusugan ng bato. Sana po ay pakinggan ninyo ng buong-buo hanggang sa dulo upang makakuha ng karagdagang mahahalagang impormasyon upang maprotektahan ang inyong sariling kalusugan at ng inyong mga mahal sa buhay. Ako po si Dr. Maria Santos, may 15 taong karanasan at malalim na pag-aaral sa larangan ng sakit sa bato at sistema ng ihi. Direktang nagamot at tinulungan ang maraming pasyenteng matatanda sa kanilang kalagayan. Sa aking klinika, ang isang bagay na lubos kong ikinababahala at nagdudulot ng matinding dalamdamin. Iyon ay kapag ang pasyente ay naniniwalang lubos na malusog at tama ang kanilang kinakain sa loob ng napakaraming taon, ngunit sa huli ay hindi sinasadyang nakakasira sa kanilang bato. Una sa lahat, may isang mahalaga at kritikal na bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Pagkatapos ng edad na 50 taon, ang paggana ng bato ay hindi na katulad noong kayo ay bata pa at malakas. Subukan ninyong isipin at isalarawan ito para mas madaling maunawaan at ma-imagine. Katulad ng isang filter ng tubig na ginamit na ng 50 o 60 taon nang hindi kailanman napapalitan o nililinis. Magagawa pa ba nitong i-filter ng maayos at epektibo ang malinis na tubig tulad ng dati noong bago pa ito? Sa kasamaang palad, ang natural na filter ng bato, ibig sabihin ang mga glomeruli o filtration units, sa ganitong edad ay halos katulad din ng sitwasyon. Ang kakayahang mag-filter ay lubhang-lubos na nabawasan, maging kalahati pa lamang kumpara sa panahon ng kabataan. Kaya naman, ang pagkain tulad noong bata pa ay hindi na dapat gawin o sundin. Tanong ko sa inyo ngayon, pagkatapos kumain, may bula ba madalas o paulit-ulit sa ihi? Paggising sa umaga, namamaga ba ang mukha, kamay o paa? Iyon ay maaaring senyales o babala na ipinapadala ng inyong bato. Mula ngayon, sana ay pakinggan ninyong mabuti at seryoso. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng ilang simpleng gawi at ugali sa hapagkainan, ang inyong bato ay maaaring maging mas hindi gaanong hirap at mabigat ang pasanin. Ngayon, pumunta tayo sa pangunahing nilalaman ng ating pag-uusap. Subukan ninyong ipikit ang inyong mga mata at isipin sandali ang larawan. Isang palayok ng nilagang tokwa na sariwa at kumukulo ng mabuti. Sa ibabaw ay may mga tinadtad na dahon ng sibuyas na berde at sariwa. Sa pag-iisip pa lamang ay mukhang napakasarap na, di ba po? Marahil ay marami sa inyo ang lubos na sanay at pamilyar sa ganitong klasing imahe o tanawin. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ang tokwa na kinakain kasama ang sibuyas ay isa ng napakapamilyar at karaniwang kombinasyon sa ating mga mesa. Ngunit pagkatapos ng araw na ito, dapat ninyong baguhin at iwasan ang gawing ito. May mga magtatanong ng may pag-aalinlangan. Mabuti naman ang sibuyas para sa daloy ng dugo at nagpapainit din ng katawan. Bakit hindi dapat kainin kasama ng tokwa? Iyan ay isang natural at makatuwirang tanong na madalas itanong. Ang sibuyas mismo ay talagang isang mabuting pagkain para sa maraming aspeto. Ngunit ang problema ay lumalabas kapag ito ay regular na kasama ng tokwa sa pagkain. Sasabihin ko ng simple at diretso. Marami ang kumakain ng tokwa upang dagdagan at mapalakas ang calcium sa katawan para sa mas matibay na buto at upang maiwasan ang osteoporosis o panghihina ng buto. Ngunit sa loob ng sibuyas ay may ilang partikular na sangkap na maaaring hadlang o makahadlang sa tamang paggamit at pagsipsip ng calcium mula sa tokwa ng ating katawan. Sa ibang salita, ang mahalagang calcium na inaasahan at inaasam ninyong masipsip ng husto ay maaaring lubhang-lubos na mabawasan. Hindi lamang iyon ang epekto. Kapag hindi nagagamit ng maayos ng katawan ang kinakailangang calcium, maaari itong kumuha o humingi ng karagdagang calcium mula sa mga buto upang makabawi at mapanatili ang balanse.
Sa gayon, ang bato ay kailangang magtrabaho ng higit pa at mas matindi upang iproseso ang ganitong pagbabago sa katawan. Ang resulta ay ang buto ay unti-unting nanghihina at nagiging mahina, at ang bato ay lalong napapagod at nahihirapan. Para sa mga nasa 60 taong gulang pataas, ang kalusugan ng buto ay talagang napakahalaga at dapat ingatan. Kapag mahina na ang buto, mahirap na itong mabawi o maibalik sa dating kalagayan tulad ng dati. Kung patuloy na hindi sinasadyang binabawasan ang kakayahang sumipsip ng calcium sa ganitong paraan, kahit na madalas at regular kainin ang tokwa ay maaaring hindi makamit ang ninanais na positibong epekto. Nakatagpo at nagamot ako ng isang pasyenteng babae na 68 taong gulang na. Sa loob ng mahigit 10 taon, araw-araw ay consistent siyang kumakain ng tokwa. Ngunit tuwing susukatin ang density o lakas ng buto, patuloy itong lumalala at bumababa. Sa una, siya mismo at ako ay hindi agad maintindihan o maipaliwanag kung bakit nangyayari iyon. Pagkatapos suriin ng lubusan at mabuti ang kanyang mga gawi sa pang-araw-araw na pagkain, doon ko natuklasan ang dahilan. Lagi niyang nilalagyan ng maraming dahon ng sibuyas ang kanyang tokwa. Ang tokwa na kinakain ng may mataas na inaasahang nutrisyon at benepisyo, ngunit sa huli ang mahalagang calcium ay hindi nagagamit ng maayos at epektibo ng katawan tulad ng kanyang inaakala. Mga minamahal kong kababayan, kapag kumakain ng tokwa, lalo na sa nilagang tokwa or fresh na tokwa, kung maaari at posible ay huwag lagyan ng maraming dahon ng sibuyas sa araw na iyon. Maaari ninyong palitan ito ng kabute tulad ng button mushroom, oyster mushroom, seaweed, o iba pang katulad na sangkap na lokal. Mananatiling masarap at appealing ang ulam, at ang bato ay hindi gaanong mabibigat o maapektuhan. Kapag may tokwa sa menu, hayaang magpahinga muna ang sibuyas sa 1 o 2 pagkain. Ngayon, sasabihin ko ang pangalawang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa una. Ito ay isang uri ng gulay na maraming tao ang naniniwalang kumakatawan sa pinakamalusog na hapagkainan sa bahay. Isipin ninyo ng mabuti. Kapag pinag-uusapan ang isang tunay na malusog na pagkain para sa pangkalahatang kalusugan, ano ang unang naiisip ninyo? Brown rice o kanin na ganon. Simpleng tokwa na walang taba. Dagdag pa isang pinggan ng lutong spinach na nilaga o bahagyang ginisa. Marami ba sa atin ang agad na naiisip ang ganitong imahe? Ngunit ang mismong hapagkainan na akala ng marami ay napakalusog at perpekto ay maaaring maging hindi mabuti o mapanganib pa para sa kalusugan ng bato. Ang spinach ay isang gulay na puno ng oxalate, samantalang ang tokwa ay lubhang mayaman sa calcium. Kung kainin ng hiwalay ang bawat isa, pareho silang may mahusay na nutritional value. Ngunit kapag magkita at magsama sila sa loob ng digestive system o bituka, ang calcium at oxalate ay maaaring magsama-sama upang maging calcium oxalate crystals. Ito ay isa sa mga pangunahing sangkap na nauugnay at nagdudulot ng bato sa bato o kidney stones. Ang maliliit na kristal na ito ay maaaring unti-unti at dahan-dahang maipon sa loob ng bato sa paglipas ng panahon. Para sa mga bata at bata pa, mabuti pa ang paggana ng bato, kaya maaaring ilabas ng bahagi sa ihe. Ngunit para sa matatanda, lalo na kapag humina na ang bato, dahil sa natural na proseso ng pagtanda, mas mataas at malaki ang panganib na maipon ang mga ito. May mga siyentipikong pag-aaral na nagpapakita na mas mataas ng husto ang panganib ng pagbuo ng calcium oxalate stones sa mga matatanda kumpara sa mga kabataan. Ang maliliit na kristal na hindi lubusang nailalabas o naaalis ay maaaring maipon ng mas malalim sa bato, at sa kalaunan ay magdulot ng pagbabara sa urinary tract at matinding sakit na parang colic. Nakagamot ako ng isang lolo na 72 taong gulang. Siya ay lubhang maingat at disiplinado sa kanyang pagkain araw-araw. Araw-araw sa umaga ay niluluto niya ang tokwa na may spinach dahil sa kanyang akala ay pinakamabuti at pinakaperpekto para sa kanyang kalusugan. Ngunit isang umaga, bigla siyang kailangang maospital dahil sa matinding pananakit at pagkirot sa baywang at likod. Ang resulta ng detalyadong pagsusuri ay maraming malalaki at maliliit na bato sa bato. Ang ureter o daanan ng ihi ay nakabara na nagdulot ng malubhang pagkabara at pag-urong ng tubig sa bato. Sabi niya sa akin nang may pagtataka, "Kumakain ako ng mga bagay na mabuti para sa kalusugan. Bakit naman ganito ang nangyari sa akin?" Sa pakikinig sa kanyang salitang iyon, talagang nakakaawa at nakakapanghinayang sa puso. Hindi lamang spinach ang iba pang gulay na may mataas na oxalate, tulad ng Swiss chard, beetroot, celery, at iba pa ay hindi dapat madalas kainin kasama ng tokwa, lalo na sa mga mayroon ng problema o issue sa bato. May nagtatanong,
Kung blanched o pinakuluan sandali ang spinach sa mainit na tubig, mabawasan ba ang panganib? Totoo na maaaring mabawasan ng bahagya ang oxalate sa pamamagitan ng ganitong paraan ng blanching. Ngunit para sa mga may mahinang bato na, kahit ang natitirang dami ay kailangang lubusang ingatan at bantayan. Ang pinakamaligtas at pinakamainam na paraan, huwag pagsamahin ang tokwa at spinach sa iisang ulam o recipe. Kung dati ay madalas ninyong lutuin ang dalawang ito ng magkasama, mula ngayon ay alalahaning ihiwalay na ang mga ito. Ito ay isang maliit na pagbabago lamang, ngunit napakahalaga at sulit para sa pangmatagalang kalusugan ng inyong bato. Ngayon naman ang pinakamapanganib na sungkak o hindi bagay sa lahat. Lalo na sa mga may mataas na presyo ng dugo o hypertension, diabetes o regular na namamaga ang mukha, kamay at paa kapag gising sa umaga, dapat maging lubhang maingat. Sa loob ng 15 taon ng aking pagpapractice bilang doktor, may isang partikular na imahe o sitwasyon na hindi ko malilimutan kahit kailan. May mga pasyente na tumigil sa pagkain ng karne, binawasan ang kimchi o maalat, at tanging tokwa lamang ang kanilang kinakain dahil sa akala nila na ito ang pinakalusog na pagpipilian. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang buwan, sa kanilang muling pagbisita sa klinika, tumaas pa ang kanilang blood pressure, lalong namamaga ang paa, at lubhang lumala ang paggana ng kanilang bato na makikita sa mga test. Nalilito sila at sinasabi sa akin, "Tokwa lang na nilaga ang kinakain ko araw-araw, bakit lumalala ng ganito ang aking katawan?" Nang tanungin ko ng mabuti at detalyado ang kanilang eksaktong paraan ng pagkain, doon ko natuklasan na ang problema ay nasa ibang aspeto. Ang tokwa ay masyadong walang lasa at plain, kaya marami silang toyo o soy sauce na may halong sibuyas, bawang, sili at iba pa. Mayroon pa na nagdidip ng buong piraso ng tokwa sa mangkok ng sarsa bago ito kainin. Alam niyo ba mga kababayan, sa panlabas na anyo ay mukhang makinis, siksik at solid ang tokwa, ngunit sa totoo lamang ay parang espongha o bunga ng puno ng maraming maliliit na butas o pores. Kapag dinip o inilubog sa toyo, mabilis na sumisipsip ng asin at sodium ang mga butas na yon. Ibig sabihin nito, akala ng isa ay kumakain lamang ng simpleng at healthy na tokwa, ngunit sa aktwal na katunayan ay parang kumakain ng isang bomba ng asin na puno ng sodium. Para sa isang mahinang bato, ang sodium o asin ay isang malaking pasanin at hirap. Kapag tumaas ang antas ng sodium sa dugo, mas maraming tubig ang pinipigilan o iniimbak ng katawan, tumataas ang blood volume o dami ng dugo sa sirkulasyon, at kasabay nito ay tumataas din ang presyo ng dugo. Ang bato na pagod na at mahina ay kailangang magtiis at magtrabaho pa ng higit na malaki. Sa mahabang panahon, ang mga glomeruli ay maaaring masira pa lalo at maging sanhi ng malubhang problema. Kaya, sa mga may hypertension, diabetes o namamaga sa umaga, mula ngayon ay itago na ang mangkok ng toyo sa tabi ng inyong pinggan ng tokwa. Kung sa umaga paggising ay naninigas ang mga daliri, mabigat ang pakiramdam sa mukha, at bahagyang namamaga ang mga mata, iyon ay senyales na ang katawan ay nagpipigil ng tubig dahil sa labis na pagkain ng maaalat na pagkain. Kaya, paano kainin ang tokwa upang hindi gaanong mahirap at mabigat sa bato? May isang napakasimpleng paraan na bihirang mapansin ng marami. Marami sa atin ang bumibili ng tokwa sa palengke o supermarket at agad binubuksan at kinakain ng walang karagdagang proseso. Ngunit sa proseso ng produksyon, madalas ay may idinagdag na mga sangkap tulad ng anti-foaming agents, coagulants at preservatives para mapanatili ito. Para sa mga bata at malusog na individual, madali itong maproseso ng katawan. Ngunit para sa matatanda na mahina na ang paggana ng bato, ang mga karagdagang sangkap na ito ay nagiging hindi kinakailangang pasanin at hirap. Kaya, gawin ninyo ang sumusunod na hakbang. Pakuluan ang isang kaldero ng tubig, ilagay ang buong piraso ng tokwa at blanch, o pakuluan ng eksaktong 2 minuto. 2 minuto lamang pero napakaganda at kapaki-pakinabang ng epekto nito. Ang mainit na tubig ay makakatulong na alisin at i-flush out ang sobrang hindi kinakailangang sangkap na nakadikit sa tokwa. Pagkatapos niyon, huwag kainin agad-agad. Ilabas ito at ibabad sa malamig na tubig nang humigit kumulang 10 minuto o higit pa kung kinakailangan. Ito ay makakabawas pa ng husto sa sodium at potassium na sobra upang maging mas magaan at light para sa bato ang tokwa. Pagkatapos ng blanching at pag-ibabad sa ganitong paraan, mas mabango at sariwa ang natural na amoy ng tokwa,
hindi gaanong maamoy o may strong odor, at mas matibay ang texture, hindi madaling mabasag o maghiwa-hiwalay kapag niluto. Ang pag-alis o pag-iwas sa toyo ay isa sa mga unang hakbang upang lubusang bawasan ang pasanin sa inyong bato. Ngayon ay natapos na natin ang pagtalakay sa mga paraan ng kombinasyon na hindi dapat gawin o iwasan. Susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga mas magagandang at rekomendadong kombinasyon para sa kalusugan ng bato. Nakakagaan ba sa puso at nakakapagpainit ng damdamin kapag iniisip ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng seaweed o damong dagat sa espesyal na araw tulad ng kaarawan? Para sa maraming pamilyang Pilipino, ang ganitong sabaw ay hindi lamang ordinaryong pagkain, kundi simbolo ng pagmamahal, pag-aalaga at pagmamalasakit. At ngayon, gusto kong sabihin sa inyo ng may kumpiyansa. Kung lutuin ang sabaw ng seaweed kasama ang tokwa sa halip na karne ng baka, ito ay isang napakagandang pagpipilian at opsyon para sa mga nakatatanda na gustong kumain ng mas magaan at hindi mabigat para sa kanilang bato. Ipaliwanag ko ng detalyado. Sa tokwa ay may saponin, isang natural na plant compound na may maraming positibong benepisyo para sa katawan. Ngunit ang saponin ay may isang aspeto na dapat tandaan. Maaari itong makaapekto sa antas ng iodine sa katawan. Ang iodine naman ay lubhang mahalaga para sa tamang paggana ng thyroid gland. Kapag kulang sa iodine, maaaring bumagal ang proseso ng metabolismo ng katawan, at ang daloy ng dugo patungo sa iba't ibang organo kabilang na ang bato ay maaaring maapektuhan ng bahagya. Sa ganitong sitwasyon, ang seaweed o damong dagat ay isang pagkaing napakayaman sa iodine. Kapag pinagsama ito sa tokwa, maaari nitong mabalanse o mabawasan ang kakulangan. Bukod dito, ang seaweed ay naglalaman din ng alginate, isang natural na dietary fiber na may kakayahang kumapit o makadikit sa ilang hindi mabuting sangkap sa digestive tract at tumutulong sa katawan na maialis ito ng epektibo. Dahil dito, ang buong pagkain ay nagiging mas magaan, mas komportable at hindi gaanong nakakapagod para sa bato. Nakagamot ako ng isang babaeng pasyente na 65 taong gulang na may stage 3 chronic kidney disease. Pagkatapos niyang malaman ang kanyang kondisyon, natakot siya ng husto sa protina, kaya hindi na siya nangahas kumain ng tokwa. Walang karne, walang tokwa, mabilis na nanghina ang kanyang katawan at hirap na hirap siyang lumakad o gumalaw. Inirekomenda ko sa kanya na sa bawat linggo ay kumain ng ilang beses ng sabaw ng seaweed na may tokwa, walang karne ng baka, at naka-light seasoning lamang o bahagyang lasa. Ang paraan ng pagluluto ay napakasimple at madali. Bahagyang igisa sa kaunting langis ng basil o sesame oil ang seaweed na dati nang nababad at softened dagdagan ng tubig pakuluan ng mabuti pagkatapos ay ilagay ang blanched tokwa na hiniwa sa maliliit na piraso. Lagyan ng bahagyang lasa lamang, isang kurot ng asin o iba pang light seasoning ay sapat na. Pagkatapos ng 2 buwan ng regular na pagsunod, mas stable at improved na ang kanyang mga laboratory results at indikasyon. Higit sa lahat, mas malakas at energetic siya, mas nasisiyahan sa pagkain, at hindi na gaanong pagod sa paglalakad. Kung mula noon hanggang ngayon ay iniisip ninyo na dapat laging may karne ng baka ang sabaw ng seaweed, subukan ninyong palitan ito ng tokwa mula ngayon. Isang simpleng mangkok ng ganitong sabaw ay maaaring maging mas magaan at mas angkop na pagpipilian para sa bato. Susunod naman ay isa pang kapansin-pansin at kapaki-pakinabang na kombinasyon, tokwa, itlog, at kamatis. Tanong ko ng tapat sa inyo, dahil ba sa takot sa mahinang bato kaya marami ang tumigil sa karne at maging sa lahat ng uri ng protina? Ngunit pagkatapos niyon ay nanghihina ang katawan, laging pagod, at unti-unting nawawala ng lakas ang mga kalamnan? Kung oo at tama ang inyong sitwasyon, kung gayon ito ay isang napakahalagang impormasyon para sa inyo. Marami ang nag-iisip na ang lubusang pag-iwas sa lahat ng karne ay lubos na mabuti para sa bato. Sa totoo, ito ay totoo lamang sa isang aspeto o bahagi. Kung sobra ang pag-iwas at restriksyon kaya nanghihina at nawawalan ng mas ang kalamnan, sa huli ay nanghihina rin ang kabuuang katawan at ang kakayahang suportahan at protektahan ang mga mahahalagang organo kabilang na ang bato ay lubhang nababawasan. May paraan ba na nagbibigay ng sapat na nutrisyon, nagpapanatili ng lakas ng kalamnan, nang hindi nagdudulot ng sobrang presyon o hirap sa bato? Oo, mayroon. Iyon ay ang tamang pagsasama ng tokwa kasama ang itlog at kamatis. Ang tokwa ay mayaman sa calcium, ngunit upang mas epektibo itong magamit ng katawan, ay kailangan ng suporta mula sa vitamin D. Sa loob ng yolk o pula ng itlog, ay may natural na vitamin D
na tumutulong sa mas mahusay na paggamit at absorption ng calcium. Bukod pa rito, ang itlog ay isang mahusay na source ng high-quality protina na nagbibigay ng kompletong amino acids na kailangan ng katawan. Kung kainin sa tamang dami at proporsyon, makakatulong ng malaki ang itlog sa pagpapanatili ng lakas at mas ng kalamnan sa mga matatanda, lalo na kapag kaunti na ang kinakain na karne. Mahalaga rin na madaling matunaw at hindi mabigat sa tiyan ang itlog kapag simple ang paraan ng pagluluto. Ang kamatis naman. Naglalaman ito ng lycopene, isang makapangyarihang antioxidant na nakakatulong protektahan ang mga cell mula sa pinsala dulot ng oxidative stress. Para sa mga may chronic o pangmatagalang sakit, ito ay isang punto na lubhang mahalaga at dapat pahalagahan. Kung ang kamatis ay niluto ng maayos kasama ng kaunting healthy oil, mas mahusay pa ang pagsipsip ng lycopene kumpara sa pagkain nito ng hilaw. Ang paraan ng paghahanda ng ulam na ito ay napakasimple din. Lagyan ng kaunting langis sa kawali, idagdag ang blanched tokwa na bahagyang dinurog gamit ang kamay o hiniwa sa maliliit na piraso. Ilagay ang kamatis at igisa hanggang ito ay lumambot. Pagkatapos ay ibuhos ang binatong itlog at haluin ng bahagya na parang scrambled eggs. Lagyan ng bahagyang lasa lamang, isang maliit na halaga ng seasoning upang maging masarap, ngunit hindi maalat. Ang ulam ay malambot, madaling matunaw, hindi nagiging mabigat sa tiyan, at nagbibigay ng sapat na balanse ng nutrisyon para sa isang magaan na pagkain. Sa mga umiiwas sa itlog dahil sa takot sa mataas na